Pumayat yung buong braso ko, binti ko, pero po malaki pa rin po yung tiyan ko. Kahit ano po palang pwedeng kainin natin basta na nandun tayo sa state na tinatawag na caloric deficit. Flavor siya ng masarap dito sa sabaw. Kaya mas lalong napapasarap po yung kain. Imagine calm, hydrated skin with no. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay August 17, Monday. At simula po ngayong araw na to, mag-start na po ako ulit mag-diet ng konti. Dahil po, ng mga nakaraang linggo, sobra po talaga. Hindi po ako talaga nagko-control ng kain ko. Talagang kumakain lang po ako. At talagang hindi ko na masyado iniisip kung gaano karami yung aking kinakain. Ang resulta po noon, nagka-gain po talaga ako ng body fats. At bumibigat din po talaga ako. 4 na linggo po na ganun yung buhay ko na wala po akong pakialam masyado sa kinakain. Basta kumain ako at maabot ko yung protein intake ko at kapag kailangan kong kumain, kakain ako. Dahil po sa mga nangyari, alam niyo naman po siguro yung mga nangyari. Naging busy po tayo ng matindi ng mga nakaraang linggo. Kaya ganun na lang po. So kunin muna natin yung ating timbang ngayong araw na to. Tayo po ay 73.5 kilograms. Mahalaga po yung timbang na yon para malaman ko yung starting point ko at the same time yung calculations na kakailanganin ko para sa aking calorie intake. Bali doon po tayo magbe-base kung ilang calories yung ibabawas ko sa aking daily intake. So ito na naman, magbibilang na naman ako ng calories. 73.5 kg at ang target goal ko lang naman po ay maging around 70 or 71 kg. Doon ko lang gusto sa timbang na yun na maglaro. And 73.5 sa totoo lang po napakadali lang po nito. Siguro po maximum 2 to 4 weeks lang po tapos po ang diet. Sa tingin ko nga din po, karamihan lang din po ng weight na yan, yung 1 kilo po dyan. Water weight plus jebs, no? Alam niyo naman, syempre, dagdag ng timbang yung jebs. Tapos yung mga tubig na nag-accumulate sa katawan natin dahil nga po sa taas ng glycogen stores or sa taas ng carbohydrate intake ko, nag-i-store ng maraming tubig po yung aking katawan. So, karamihan po talaga dun sa weight na yun, siguro 1 kilo is water weight plus jeb. Yeah. Ito naman si Kuya. So, ngayon pa lang ulit ako makakapag-record dahil kanina umaga, after nun, sobrang dami ko na pong ginawa. Diyos ko, sobrang dami kaya hindi na po ako nakapag-record. So, kape muna po tayo habang ako'y nagpapahinga. Itong diet na to is automatic na calorie deficit po tayo. Kasi po, ang diet para maging successful or maging effective, kailangan po mag-calorie deficit. Kahit anong klaseng diet po effective, basta naka-calorie deficit. Kasi po dati, nung bago pa lang po ako sa pagda-diet, nung wala pa po ako masyadong alam, ang pagda-diet ko po is, akala ko po dati, magbabawas ka lang po basta-basta ng pagkain. O kahit anong pwedeng ibawas basta mabawas, no? Kunyari, bawas kanin, o kaya naman walang kanin, zero rice, zero carbs. Ayun po yung ginagawa ko dati. Ano po yun? Mga parang 12 or 15 years ago pa po yun. Ganun po ako mag-diet dati. As in, hindi ko po alam yung ginagawa ko. Tapos, jogging, push-up, ganyan-ganyan, maraming jogging. Eh, naging successful naman po yun. Pumayat naman po ako doon. Kaso nga lang po, ang nangyari, para sa akin, hindi po ako satisfied sa resulta. Kasi po, pumayat yung buong braso ko, binti ko, pero po, malaki pa rin po yung tiyan ko. Lumiit po yung mga limbs ko, pero yung core ko, yan, lobo pa rin, mataba pa din po. And then, gumaan po ako sa timbangan. Gumaan po ako ng gumaan. Pero nakakalungkot lang po talaga. Kahit kapag tinitignan ko sa salamin, payat ako tignan, pero pag tinanggal ko yung damit ko, ang taba ko pa rin tignan pala. Para nangyari, lumiit na version lang po ako nung mataba pa ako. Natuto po ako mag-calorie counting nung 2015-2016. Yan, 2026 na po ngayon. So, para 10 years na rin po pala, anniversary pala tong ginagawa ko.
Pinag-aralan ko po yon, yung flexible diet na tinatawag. Doon ko po natutunan na kahit ano po palang pwedeng kainin natin basta na nandun tayo sa state na tinatawag na caloric deficit. Kasi nga po, ang katawan natin, meron pong maintenance calories para i-maintain niya yung kanyang timbang at current na itsura. Pero po kapag binawasan mo yung maintenance calories na yon, magiging calorie deficit na, nagbawas ka na from the maintenance. And from there, calorie deficit na po, dahan-dahan na po na nababawasan ang ating timbang at kapag maganda ang kain at maganda ang workout, mababawasan ng taba. Hindi lang basta timbang yung nababawas, basta maganda ang kain, may protein, enough protein, tapos tamang workout na resistance training, yes, maglulus po ng taba, hindi lang po basta ng timbang. Ayun po yung nangyari sa akin simula nung mga 2016 pa. Kaya po, paulit-ulit ko lang po siyang ginagawa. Nagpapataba po ako, nagpapapayat ako, pataba, papayat, pataba, papayat. Paulit-ulit ko po yung ginawa in the span of 10 years. Nag-compete din po ako for a while. Tinry ko po mag-competition, yung mga natural bodybuilding. For a while, tinry ko po. Yan. Hindi po ako nanalo, unfortunately. Pero it was a good experience. So, yeah, that was my experience with dieting. Ngayon po, ang gagawin ko po is ganun pa rin. Flexible dieting pa rin po. Kakain pa rin po ako ng kahit ano na pwede kong magustuhan na pagkain. Pero, I will do my best na maglagay pa rin ng mga healthy food choices. Hindi porket sinabi ko na kakain ako ng kahit ano is 100% puro kung ano-ano na lang. Hindi po ako magbibilang ng macros. Isa lang na macros kasi po ang macros natin protein, fats, and carbs. Yung tatlong yan, bawat isa po dyan may calories po sila. Sila po yung bumubuo ng total calorie intake natin throughout the day. And pwede pong bilangin yan isa-isa. Pero ako po, ang gagawin ko po, hindi ko po bibilangin yung fats and carbs. Ang bibilangin ko lang po is yung protein. Okay? Ang protein ko po around 100 to 120 per day. Ganun lang po kababa. Enough na po yan para makapag-maintain ako ng muscle mass. So ngayon po, umuulan na naman po pala, kaya, ay, grabe. Di na po tayo natuyo. Pero yun nga po, ingat po kayong lahat kasi yan na naman. Sana naman wag sobrang tindi o sobrang lakas nitong ulan na to. Dahil gabi na po at hindi po ako nakapag-vlog masyado, ang ire-record ko na lang po is yung aking workout mamaya. Eto na naman po, gabi na naman po ako mag-workout. At dito po ako mag-workout sa bahay. Meron po kasi akong mini gym dito. Home gym na mini lang naman po. So, yun po ang ating makikita ngayon dito sa vlog natin. Ito po pala yung kanilang ulam ngayon, yung chicken legs fillet. Niluto ko na po ito kanina, kaya lang pinakuluan ko muna ulit. Kahit isang kulo, mabilis na kulo lang. Para po, ma-make sure ko lang po na medyo mainit po yung food. Dahil tag-ulan nga po, no? So, mas masarap kapag medyo mainit ang sabaw nila. Ito po yung legs fillet. Yan po yung itsura niya. Gugupit-gupitin ko lang po ito ng mga small pieces. Maliliit na piraso. Maganda yung chicken breast ha. Kaya lang kasi, ito pong legs fillet ang kinuha ko para may balat. Tapos pag pinakuluan mo yung balat, nag-aano siya dito. Nagpe-flavor siya ng masarap dito sa sabaw. Kaya mas lalong napapasarap po yung kain ng mga aso. By the way, ito po yung ating kanin. Yan, isang malaki, isang puno. 2 kilo po yan. Hindi po nila yan nauubos. Meron pong natitirang konti. Siguro mga parang mga gano kalaki. Mga ganito kalaki yung natitira. Ayan po yung kanilang ulam. So, iimahin ko po ito ngayon. Ang ginagawa ko po kapag merong mga ganitong balat, siniseparate ko po muna, tinatanggal ko dun sa karne. Tapos po, ginugupit-gupit ko na. So, mabilis lang naman po yan kasi malambot lang po yung balat. Kahit po yung karne, dahil pinakuluan po siya, ang bilis lang din po gupit-gupitin. Hindi siya mahirap, kumbaga i-shred manually. So, nakikita nyo dyan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Simpleng-simple, gupit dito, gupit dyan. Ngayon po, itong karne, makikita nyo, binabagalan ko lang po, pero ganyan po ako maggupit ng karne. Ginagawa ko po yan, pero mabilis talaga. Pero for the sake of this video lang po, para makita nyo maigi,
Ayan. Bakit po gupit at hindi ko ginagamitan ng shredder? Meron pong shredder pero mas gusto ko po kasing itsura ng kapag ginugupit ko lang. So medyo durog but at the same time kahit durog siya, hindi siya pinong-pino. Kasi pag shredder po, pinong-pino yung pagkaka-shred ng manok. Kaya po parang nangyayari grinded na hahalo sa kanin. Ito po kasi medyo mangunguya pa po ng mga aso. So somehow po may enjoy pa po nila. Well, opinion ko lang po yun. Sa perspective ko po parang sa tingin ko mas enjoy po nila yung ganun. Pero ito po si Inuyasha, syempre, palambing muna habang ako'y nag-aayos doon ng pagkain nila. Nasa likod ko po, nag-aantay. Konting papansin, palambing. So, pagbigyan po muna natin si Inuyasha. Tapos po, hinahaluan ko din po ng, ito po yung delata. Bale, ito po, kalahating latang luncheon meat po ito na hihahalo ko po sa pagkain. Pandagdag po ng laman. Kasi po mabibitin po sila ng konti dyan kapag yun lang. So, konting dagdag ng laman. And ito po yung mga easiest and quickest way para makapagdagdag po. So, simpleng-simple lang po. I-chop ko siya ng parang cubes. Tapos, ilalagay ko lang din po dun sa manok and ihahalo ko po. So, later on, makikita nyo po dyan, imemekos-mekos ko po yan. Ayan, so, dito na yung mekos-mekos. Sobrang dali lang po. So, dagdag na po sa, kumbaga, density ng pagkain. Mas dense na po yung pagkain, mas marami na po silang ulam. Pero, tandaan nyo po, wag po sobrang dami ng luncheon meat kasi high sodium po masyado. Ito po kasi 20 dogs po ang naghahati-hati dito. Kaya yung sodium niya mataas kung isang aso lang po ang kakain. Since 20 naman sila, maghahati-hati, not too high. Dito po hinati ko lang po sa dalawa yung mga ulam. Kasi po itong dalawang palanggana na to ang gagamitin kong haluan. So, maglalagay po ako dyan ng sabaw sa dalawang palanggana. Hindi ko po pupunuin kasi po ang susunod ko pong ilalagay is yung white rice. By the way, white rice po pala ang gamit ko hindi brown rice. Yan. Para sa aso po, para sa akin din, white rice lang din po. Kasi dati po nagba-brown rice pa po ako. Yan. So ito na po, makikita nyo dyan. Lalagyan na po natin. Bale, pupunuin lang po natin ng konti. Pero hindi po sagad na sagad kasi kailangan po nating haluin. Dito po, makikita nyo, dudurugin ko po muna ng konti yung kanin na may mga buo-buo po kasi para mas madali pong haluin. So, durog-durog, sabay mekos-mekos. Durog-durog lang, sabay mekos-mekos. So, dalawang palanggana po, ganun po yung ginawa ko. Dito po sa part na to, magsasandok na po ako ng kanilang mga pagkain. So, una ko pong sasandok is yung para po sa mga aso dito sa bahay. So, dito po, 12 dogs po ang nandito sa bahay. Masaya po kami ditong pamilya, no? Malaking pamilya po kami, 12 dogs. Totoo lang po, masaya po talaga ako. Although challenging po, no? Marami pong trabaho, pakain, linis, mayat-maya, linis. Pero sobrang saya ko po kasi kasama ko po talaga yung mga totoong, alam nyo po yun, yung talagang purong magmahal, purong walang inaabangan na kapalit, talagang purong pagmamahal lang talaga. Ayun po yung pagmamahal ng aso So sila po yung kasama ko araw-araw. Kaya kahit po talagang challenging, sulit naman po. Ito naman po para sa 5 puppies, no? Yung puppies ni Mami Kulasa. May puppy dog food po doon, tapos lalagyan ko ng kanin, konti lang, tapos puro sabaw na. Yung sabaw po kasi pag yung dog food po nalagyan ng tubig or ng sabaw, umaalsa po yung dog food tapos pwede pong ihalo doon sa pagkain. No, kumbaga imimekos-mekos mo dun sa pagkain yung umalsang dog food. Nadudurog po yung dog food kapag umalsa na. Kaya andali na po ihalo sa kanin.
So yan, naglalagay po ako ng sabaw. Ito po, yung heart shape na lalagyan na to, para naman po dun sa isang puppy, si Bucky, yung anak po ni Mommy Brown. Si Bucky po pala is yung dating Bjorn Ironside. Yung pinalitan ko po yung pangalan. By the way, update ko pala kayo. Pinalitan ko na po yung pangalan ni Bjorn Ironside into Bucky. Kasi po, ang hirap po banggitin ng pangalan according to my mom. So, I agree na mahirap talaga kaya Bucky na lang. Ito po, isa-isa ko na pong nilalagyan ng sabaw. Ganyan. Then later on, mekos-mekos yung mga sabaw sa kanin na yan. At eto na, mekos-mekos mo na yan, insan. Dito naman po sa part na to, itong dalawang tab na nakikita nyo po na kulay pula, ito po yung para sa aso naman po sa kabila. Aso ko rin po yun. Aso rin po namin yun. Doon naman po sa kabila, ang mga aso po namin ay sila Pogi, Lola, Laila, Cassie, Pogi Jr., KZ, Fruity, Silver, at Hershey. At sila pong siya, mga magkakasama po doon. At para sa kanila naman po itong mga pagkain na ito. At mabuti na nga lang po ay meron po kami mga makapagkakatiwalaan na pwedeng pakisuyuan na magpakain kasi po hindi ko na po kakayanin mag-isa, no? So, meron po kaming mga kakilala na napagsuyuan namin na sila po yung magpapakain sa aso at sila na rin po yung maglilinis ng mga kung ano man dapat linisin doon. Pero syempre, akin ang luto. Pero po, susunod tignan natin. But anyway, ito po, dinagdagan ko lang ng konting tirang luncheon meat sa rep para po dagdag pa po ng kanilang density ng ulam. Tapos po, nagdagdag pa ulit ako ng kanin. Kaya importante po na may extra konting luncheon meat pa kasi nga po nadagdagan yung kanin. And syempre, later on, lalagyan ng sabaw. And as usual, mekus-mekus. Ito po yung natira na kanin. So parang mga 2 dangkal lang ng kanin ng natira. So, meron pa po ako. Kahit pa paano, meron pa. Ayan. Yan. So, dito po, mekos-mekos na. Tapos po, mangyayari lang po dyan, ilalagay ko lang po sa isang bag and then for pick up na po nung mga napakasuyuan namin. And ito po, papakita ko po sa inyo ng mga bilisan lang yung pagpabibigay ko po ng food sa mga dogs. Kung mapapansin nyo po, hindi po sila yung parang sobrang excited. Merong excitement sa part nila kapag kumakain. Pero hindi na po kagaya nung dati na nung napulot po namin sila kasi puro pulot po to. Karamihan po sa aso namin, pulot. Diyos ko po, talagang lang po nakita lang po sa daan. Yung unang dating po nila, talagang grabe. Grabe po yung excitement kapag may food. Siyempre, tumagal na po sila dito. Excited pa rin po sila sa food, pero po, hindi na po yung parang dati na parang gutom na parang hindi na nila kayang makapaghantay. At ito po, close-up natin. Ito po si Inuyasha. Food trip muna, si Inuyasha. Ito naman po, si Mommy Brown. At ito pong isa is Mommy Kulasa. Ito po, si Kuya Robin. Ito po si Ate Maui. At ito po si Ate Bida na ayaw pang kumain, tamang tambay muna. At ito naman po si Bucky, formerly known as Bjorn Ironside. So now he is Bucky. Marunong na po siyang kumain ng kanin, nakakatuwa. At gustong-gusto niya po ang mga luto natin, no? Ang ano lang po, mana po siya sa tatay niya. Kumakain po siya pero hindi siya sobrang lakas kumain. Tamang kain lang siya. Si Inuyasha po yung tatay niya. Ang tatay niya po, hindi malakas kumain pero kumakain. Ngayon yung pinagmanahan niya. Ito naman po mga puppies na ito ay yung mga anak ni Mami Kulasa. So ito po sila Toji, si Gojo, si Snow, sino nga ba yun? Si Maki at si Colette.
Yung kulit po is hango sa salitang kulit. Kaya sobrang kulit kasi, kaya kulit na, kulit na lang. So ayan po, hati po muna silang 5 dyan. Ayan po yung kanina na may dog food, napansin nyo po. Yung pagkain nila may halong kanin. Lumambot po yung dog food, umalsa, at pwede na pong ihalo sa kanin. Tapos po, wala na po akong space. Wala na akong space sa aking storage space sa cellphone. Kaya ito po, ang na-record ko na lang po is konting-konting exercises sa aking workout. Upper body day po ako dito. Ang na-record ko na lang is yung aking bicep and tricep exercise. Yan, mabilisan lang, isang mabilisang set lang po yung ni-record ko. And, yep, magpipre muna tayo na storage space and then baka sa susunod, makapag-record po tayo ng isang buong workout session. Baka lang po. Pero sa ngayon, glimpse lang po muna tayo. So, kung mapapansin nyo po yung katawan ko dyan, hindi naman po ako sobrang taba. Sakto lang naman ha. Sakto lang naman po yung katawan ko. May tamang chubby, may tamang muscle mass. Pero ang goal ko po kasi is improve lang po ng konti. Ibaba lang po ng konti yung aking body fat. So medyo kita pa naman yung abs pero nandun din may taba. So ibababa ko lang po ng konting-konti. So, yap, ayun po yung plano. So pagbigyan nyo na po ako sa ending po ng video na ito ay magpe-flex-flex lang ako. Salamat po sa panonood. God bless you po. Ingat po kayo palagi. Until the next vlog po. And please don't forget to like and subscribe. Salamat po.